Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami po iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. At binigyan mo kami ng lakas, buhay at karunungan upang ikaw ay sambahin at papurihan, Panginoon, sa mga ginagawa ninyo sa amin. Panginoong Hesus, aming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng mga karamdaman. Abutin mo po, Panginoon, ang mga kaibigan namin ito upang sila ay gumaling at maibalik ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasunugan, nawawala ng mga tahanan dahil nasunugan sila, Panginoon. Nasa mga evacuation center sila, O Diyos. Sila po iyong ingatan, lalong-lalo na, O Diyos, ang mga matatanda at mga bata na sila ingatan mo, Panginoon. Pandungan mo sila, lalong-lalo na sa panahon ngayon na napakainit, Panginoon. Lord, maawa ka sa kanila. Pagkaloob mo sa kanila ang mga pangangailangan na kanilang kailanganin, Panginoon, para maibangon ang kanilang mga nawalang mga ari-arian. Gayon din po, Diyos, aming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa mga bilangguan. Lalong-lalo na, O Diyos, yung napagbintangan lang, walang kasalanan. Lord, ingatan mo sila. Ikaw ang maghari sa kanila doon sa loob upang sila, O Diyos, ay ligtas sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila, Panginoon, na maging maayos ang kanilang buhay sa loob ng bilangguan. At sila, O Diyos, ay makahikayat, makapag-share ng salita mo, Panginoon, upang ang mga naroon ay maliligtas din na katulad nila, Panginoon. Lord, maraming salamat po at patuloy ka naming sinasamba, pinupuri. Tinataas din namin, Panginoon, ang mga kaibigan namin na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Patuloy mo silang tulungan na makasumpong sila ng trabaho para magkaroon sila ng hanap buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ano ang unang pumasok sa isip mo, kaibigan, kapag naririnig mo ang salitang church o iglesia? Bakit? Ngayon, titingnan natin kung ano talaga ang itinuturo ng Biblia tungkol dito at ang kahalagaan nito sa buhay Kristiyano. What is the church? Ano ang iglesia? Isang gusaling itinayo? Hindi pisikal. Church building? Ang tinutukoy dito kundi ang mga taong kabilang dito na dumaraan sa proseso ng paghubog ng Diyos. Ayon sa 1 Korinto 3:9, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Mga kaibigan, ang iglesia ay hindi yung building, kung hindi tayong kalipunan ng mananampalataya. No? Tayong mga mananampalataya. Tayong mga tagasunod ni Kristo. Sabi nga dito, isang katawan. Makikita ritong bawat Kristiyano ay babago ng isang katawan. Mahalaga ang bawat bahagi, di ba, mga kaibigan? Bawat bahagi ay mahalaga. Kailangan natin ang bawat isa. Ayon sa Roma 12:4-5, sapagkat kung paanong sa isang katawan
ay mayroong tayong maraming mga sangkap. At ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Ay gayon din tayo mga kaibigan, na marami ay isang katawan kay Kristo. Isa lang tayo kay Kristo. Isa lang ating sinasampalatayanan. At ang mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Isang pamilya, di ba? Ika nga, isang pamilya. Ang church ay hindi lugar kung saan tayo nagkikita-kita. Isa itong pamilyang sama-sama para sa isang layunin. Tingnan natin sa 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang bawat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at buhay ng katotohanan. The church is a universal and local church. Universal church, ibig sabihin, ito ay pangkalahatang iglesia, ay komunidad ng lahat ng tunay na mananampalataya sa Diyos at tagasunod ni Kristo sa lahat ng panahon. Ang local church naman ay isang iglesia, visible expression ng church, dahil nagpapakita ito ng commitment ng mga Kristiyano sa isang particular na lugar, sa isang particular na panahon, upang magsama-sama bilang isang pamilya ng Diyos. Now, what are the marks of a healthy church? Ayon sa Gawa 2:41 hanggang 47, sila ay matatag na nagpatuloy sa turo ng mga apostol, sa pakikipag-isa, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa mga panalangin. Nagkaroon ng takot sa bawat kaluluwa, at maraming mga kamanga-mangang gawa at mga tanda na ang nangyari sa pamagitan ng mga apostol. Ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at nagbabahaginan sa lahat ng mga bagay. Ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at mga tinatangkilik at ipinamahagi sa sinumang may pangangailangan. Sila ay matatag na nagpatuloy sa templo araw-araw, na nagkakaisa. Sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa kanilang mga bahay at tumatanggap ng pagkain na may kasiyahan at kababaang loob. Sila ay nagpupuri sa Diyos at kinaluluguran ng lahat ng mga tao. Idinagdag ng Panginoon sa kapulungan araw-araw ang mga naliligtas. Pagtuturo ng salita ng Diyos, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Sila ay matatag na nagpatuloy sa turo ng mga apostol, sa pakikipag-isa, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa mga pananalangin. Ang mga apostol ang nagtuturo sa kanila tungkol kay Kristo at kung paanong ang lumang tipan ay nagsasalita patungkol sa Kanya. Ang turo nila ay may authority ang galing sa Diyos. May authority ang galing sa Diyos. Ayon sa napag-aralan na natin sa mga previous lesson, mga kaibigan, bakit mahalaga ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa isang church, sa isang iglesia? Pagtutulungan bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. Inilaan nila ang kanilang sarili upang magsasama-sama bilang magkakapatid. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Sila ay matatag na nagpatuloy sa turo ng mga apostol, sa pakikipag-isa, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa mga pananalangin. So ang lahat ng mga mananampalataya
ay magkakasama at nagbabahaginan sa lahat ng mga bagay. Ipinabili nila ang kanilang mga pag-aari, mga kaibigan, at mga tinatangkilik. At ito'y kanilang ipinamahagi sa sinumang may pangangailangan. Ang pagsasama-sama sa verse 42 ay fellowship, no? O koinoneo, no? Hindi lang ito pakikipagsosyalan o pakikipagkaibigan. Higit pa doon, parang isang pamilya, kaibigan. Paano ito makikita sa isang church? Ano ang pwede mong gawin para maipakita ito? Pagpapatuloy sa pagsasama-sama, inilaan nila ang kanilang sarili upang magsama-sama bilang magkakapatid. Araw-araw silang nagkakatipon sa templo at nagpipiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Sila ay matatag na nagpatuloy sa turo ng mga apostol. Sila ay sa pakikipag-isa, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Sila ay matatag na nagpatuloy sa templo, araw-araw na nagkakaisa. Sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa kanilang mga bahay at tumatanggap ng pagkain na may kasiyahan at kababaang loob. Saan daw sila nagkikita-kita at gaano kadalas? Nagkita-kita sila sa templo at sa kanilang bahay araw-araw. Bakit mahalagang meron kang regular na pakikipagtipan sa ibang mga kapatid kay Kristo, kaibigan? Bakit sa tingin mo hindi sapat na Sunday worship lang nakikipagkita sa iba? Hindi lang sapat yan, kaibigan, na isang linggo lang, no? Sa isang pananambahan ng linggo. Hindi pa sapat yun, mga kaibigan. Sa ano-anong paraan maaari kang makipagkita sa ibang kapatid kay Kristo? Okay. Ano ang pinagpipirapiraso ng tinapay? Maaring tumutukoy ito sa banal na hapunan na itinagubili ng Panginoong Hesus bago siya mamatay. Sa pamagitan nito, ipinapaalaala sa atin kung sino ang nagbubuklod sa atin bilang isang pamilya. Si Kristo at ang ginawa niya sa krus para sa atin. Para itong salo-salo ng magkakapamilya. Bukod dito, kasama din ang bautismo sa ordinansang iniwan ni Hesus. Minsan ito para sa mga Kristiyano na. Inilaan nila ang kanilang mga sarili sa pananalangin, mga kaibigan. Inilaan nila sa pananalangin. Ayon sa last lesson natin, bakit mahalaga ang prayer para sa church? Paano ka makikibahagi sa sama-samang pananalangin? Nakikitang pagkilos ng Espiritu dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamagitan ng mga apostol. Naghari sa lahat ng lugar. Nagkaroon ng takot ang bawat kaluluwa. At maraming mga kamangamangang gawa at mga tanda ang nangyari sa pamagitan ng mga apostol. Ito ay malinaw na gawa ng banal na Espiritu. Noong nakaraang lesson, nakikita natin ang Espiritong nasa atin ang isang marka na tunay na Kristiyano. Ganoon din sa pagsama-sama natin ng isang pamilya ng Diyos. Kumikilos ang Espiritu para baguhin tayo na maging kawangis ni Kristo, para maging banal ng iglesia. Hindi naman ibig sabihin dapat laging mag-expect na mga extraordinary. Kumikilos ang Diyos maging sa mga ordinary. Pagpapahayag ng Ebanghelyo o Gospel. At bawat araw ay idiniragdag
Sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Sila ay nagpupuri sa Diyos at kinaluluguran ng lahat ng mga tao. Idinagdag ng Panginoon sa kapulungan araw-araw ang mga naliligtas. Dahil kumikilos ang Espiritu, maraming tao ang naliligtas sa pamagitan ng iglesia sa sama-samang pag-abot sa mga di paligtas. Why is church membership is important? Ito ay tagubilin ng Diyos sa atin, mga kaibigan. No? Tagubilin ng Diyos sa atin. Masasabi mo bang Kristiyano ka? Tapos ayaw mo namang makisama sa ibang Kristiyano. Ano ang masasabi mo sa isang taong nagsasabing Kristiyano siya pero ayaw namang makibahagi sa isang iglesia o sa isang church? Sabi nga sa Hebrew 10:24 hanggang 25, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Ito pa, huwag nating kaliligtaan ang pagdalos sa ating mga pagtitipon. Huwag daw nating kaliligtaan ang pagdalo ng pagtitipon. Gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Di ba mga kaibigan, malinaw na malinaw yun. Na talagang makipag-isa tayo sa ibang mga mananampalataya. Palalakasin natin ang isa't isa nating pananampalataya. Kung tayo man ay nanghihina, no? Makipag-fellowship ka, no? Makipag-fellowship tayo sa mga Kristiyano. Sa isang lokal na iglesia, nakikita at napapaunlad ng isang Kristiyano ang bunga ng Espiritu sa kanyang buhay at ang kanyang pag-ibig sa ibang Kristiyano. Ika nga, one another commands, no? Makikita natin ang bunga ng pananampalataya tulad ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kung tayo ay kabilang sa isang church o sa isang iglesia, mga kaibigan, makikita natin ang bunga ng banal na Espiritu sa Galatia 5:22 hanggang 23. Ito po ang sinasabi kung ano ang bunga ng banal na Espiritu. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Yun yung mga bunga ng banal na Espiritu. Walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Ayon naman sa Juan 13, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Anong utos na yon, mga kaibigan? Mag-ibigan kayo. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman. Mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kailangan ito ng isang Kristiyano sa kanyang paglagong espiritual at sa kanyang pakikipaglaban sa kasalanan. Kung bahagi ka ng isang iglesia, kaibigan, may katuwang ka para masanay at lumago sa paglilingkod sa Diyos. Hindi mo kayang mag-isa, kaibigan. Ika nga, no man is an island. Kailangang may kasama ka. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang ating kapwa mananampalataya. Sabi nga sa Efeso 4:11-14, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, at ang iba namay mga propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor o guro. Manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, na kami ay merong pananampalataya, kami ay mga iglesia
na tumutupad sa iyong kalooban. Ang Iglesia, Panginoon, ay hindi naman lang ito ay physical, kung hindi kaming mga mananampalataya. Kaming mga kalipunan ng mananampalataya ay ang Iglesia. Dahil iisa lamang, Panginoon, ang aming sinasampalatayanan, ang aming Panginoong Hesukristo. Kaya salamat, Panginoon, sa oportunidad na kami ay patuloy o kami, Panginoon, ay may malayang mananambahan, magpupuri sa iyo, O Lord. Kaya, Lord, salamat sa buhay ng iyong mga anak na patuloy na naglilingkod, patuloy na sumasampalataya, patuloy na nag-share ng mga salita mo, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng nakikinig sa umagang ito. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, maging kanilang buong sambayan, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang maging kasama nila sa lahat ng kanilang mga gawain upang sila ay ligtas sila, Panginoon, sa lahat ng mga panganib na nakapalibot sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.